Dear DJ Cory, may pagnanasa ako sa cousin ko. Itago lang ako sa ngalan nga Chloe, 20 years old. Halin ako sa isa kadako nga pamilya, kagang family ko mahilig sa mga get-together. Kada may birthday or special occasion, may reunion. Then, there was this grand reunion sa family namon nga natabo last December. Nagpauli sa Pinas ang isa ka tita ko from the US, so nag-get together kami. Sa tuod lang, nasadihan ako sa mga family reunions. I like seeing my cousins and meeting relatives nga duwe ko na nga wala makita. Super close kami sa mga cousins ko. Though magbarkada lang kami tanan. Except for one cousin, ang anak sang tita ko from the US. Itago to siya sa ngalan nga Mandy. And he's 23 years old. Wala kami chance to know each other very well kaya hindi siya active sa social media like Facebook. Tapos every 3 to 5 years sila akong magpauli sa Pinas. Also, shy type siya kag may pagka-misteryoso ang iya nga dating. Wala siya masyado nag-mingle sa mga cousins namon. But that reunion was different. Kung sa una, shy type si Mandy, sa subong, friendly na siya kag pala istorya. So, we warmed up to one another. One time, while nagahampang sila sang mobile games, nagtupad ako kay Mandy para mag-usyoso. Then, gintawag siya sang mami niya. So, ginpasan niya sa akon ang iyang phone para mapadayon ko kuno ang mobile game. Sang natapos na sila sa paghampang, wala pa nakatapos si Mandy sa ginsugo sa iya sang mami niya. So, nag-andar ang pagka-atribida ko. Ginpakailaman ko ang phone ni Mandy. I scanned through his phone, kag na-discover ko nga may ara siya Tinder account. Pero, hindi amon na ang nakapashock sa akon. Ginscan ko ang iyang gallery kag may nakita ako nga picture kung diin na pa, oh wow! Wow ako. Grabe. Isa ini ka mirror selfie ni Mandy but naked. Nga nagahublas. Yes, hublas siya. From head to toe. As in kita ko gintanan. Pati ang, and gifted siya, mga besh. Gifted si Mandy. Do hinali ako gindakop sang nervyos. Nagkubakubang dughan ko pero at that time, do ginuotan ako kag nagmala ang tutunlan ko. I mean, nga may mirror selfie siya nga naked. For his eyes only lang ni? O kung nagapang send siya sang nude photos to someone? Or kung sino man nga matripan niya? And right then and there, umpisa sa do, mismo, nagbago ang panulo ko kay Mandy. Hindi na siya cousin sa panulo ko. Not after what I saw. Fast forward, pagkagabi, samtang naghihigda ako, hindi ko maributay sa nakita ko sa phone ni Mandy. Oh my cousin is so yummy. Kung i-describe ko siya, he is quite tall, maputi, maabs, guwapo. And you know what? Ang bansag sa iya sa mga cousins namon, the Aljur Abrenica of the family. Yes, amon na siya ka yummers. Dugangan pa nga nakita kong ang jalaga, diba? Ang iya nga alaga. Yes, I can't forget about that damn sexy nude photo. I got really curious, so nag-create ako sa akong Tinder account. Syempre with fake details. And I used the photo of some random pretty girls na nakita ko online. Tapos I scanned asa nakita ko ang account ni Mandy. Nag-swipe right ako dayon. Tapos naghulat ako. I waited and waited. From 7 to 10 p.m. naghulat ako. Pero wala sang response. So I decided to go to bed. Around 2 a.m. namurag-muragan ko. Gin-check ko ang phone ko and boom! Nag-match kami ni Mandy. Finally, may istorya ko na siya as if hindi kami blood-related. Bisan sa fantasy lang. So nag-hi ako na.
Nag-reply siya dayon, so we did the usual getting to know you convo. Kag pagkatapos ng 3 oras, nagalain na ang direksyon sa amon nga convo. Nagumpisa inis ang gindayaw niya nga akon nga photo nga moto pretty. Asa nga nakalabo sa point kaya nga describe na namon ang amon nga mga lawas. Halin sa iya height, pakadto sa iya size, as in the size, the length, the thickness of his alaga. Ay, nako. Tapos ginpamangkot niya ko, "Hey, do you wanna meet up?" Syempre nagsabat ko, "I can't." So gin-request niya ko nga magpadala sang photo instead. To prove ko no nga hindi ako fake account or ang profile ko. So gin-tease ko siya, hambal ko, "Ikaw Anaya, you first." Nag-expect ako nga padala niya ako sang photo nga nakita ko sa gallery niya, but no. He sent me a new one. Ang photo nga ginpadala niya, nagahigda siya sa kama, wearing nothing but boxer shorts. Kag kita ko gid, nga daw galit na ang alaga. Gintis ko siya, hamba ko ano man naman bitin. Nag-reply siya nga masend ko no ako sang nude photo ko kag ipakita niyang tanan. It took me 10 minutes para maka-decide. Kag pagkatapos ko mag-sorry sa mga parents ko kag sa tita ko sa akon nga huna-huna, nag-uba ng mega nyo. Yan, picturean kong mga dapat picturean. After a minute, nag-send back si Mandy ng isa pagin nude photo. This time, galit na siya. Galit na. Pagkita ko, pumatsagang ko na nag-untat ang ginawa ko. Ayun, nawindang ako. Nagbulubaliswa ako sa ginahigdaan ko. Kaya daw hindi ko carry magpadala sang mas malala nga pic sa iya. Doon ginakonsensya ako. Wala pa ako kaagi send sang nude pic sa lalaki, even with my ex. And this time, masend ko pic sa cousin ko? Gosh, doon ginakonsensya ako. But I don't want to stop. So after battling with my conscience, I ended sending a photo of my entire naked body. Syempre, wala ko ginpakita ang face ko. Just my body. Nasin niya ang photo but medyo nadugayan siya nga mag-reply. Hinali lang ako nga na paranoid, nagpraning. Ano man na turn off siya? Was I not sexy enough? Hindi bala siya nagustuhan? So, basi nakilalaan niya ko. Nagsamo ang ako excitement kag kulba. Pero sa nag-reply siya, finally napatumbling ako. Hambal niya, "Grabe ka. You just made me..." Oh my gosh. Butang ko ang phone ko sa bedside table and I buried my face in my pillows. Ay, nako, grabe. I know it's wrong. I know. Wala na ako nag-reply after that. Don't worry, wala ko plano magipag-meet up sa iya, kag more so makipagrelasyon sa iya. Basi isumpa ako sang ginikanan ko kag sang tita ko. I guess, asa lang ko dira, sa matinding pagnanasa. I hope nga stage lang ni. I hope madula na ni soon, kay I find it very awkward and not moral. Maayo lang, mabalik na si tita kag hottie cousin sa States sa January. Basi gani, nakalakat na sila. Pagbato niyo sang sulat ko. Anyway, I still have his nude photo. And once in a while, ginalantaw ko ang iya pet. And again, don't worry. Kaya hasta lang ko sa lantaw. Wala ko plano uyatan. I guess this will remain as my forever deep, dark secret. Shh. Aton-aton lang, may. Love, Chloe.